Goody mga kamisyonary, today sa ating pag-aaralan isa sa mga controversial na topic at isang interesting na naman na topic ang ating pag-uusapan. Tinatawag nila nga once saved, always saved ba? O posible pa kayang mawawala yung kaligtasan na kanilang natanggap na. Once na tinanggap mo si Jesus Christ, save ka na kahit ano yung gagawin mo. Tagang kahit pumatay ka, kahit magnakaw ka, kahit mag-rape, maliligtas ka pa rin kasi once saved, always saved. Maraming mga Kristiyano ang may iba't ibang mga sagot niyan. Kaya this time, Bible in Bible alone. At ang Biblia lamang ang magiging batayan natin, pundasyon, at siya yung magsasagot. Na ang tanong, maaari bang lumayo ang isang taong nakakilala na kay Kristo o tinanggap niya na si Kristo? Sabi po sa Hebrew chapter 6 verse 4 to 6, kung ating babasahin dyan mga kaibigan, sinasabi ng talata na kapag ang isang tao ay naintindihan niya na, natanggap niya na si Jesus Christ at naliwanagan siya sa salita ng Panginoon, maliwanag na kumbaga sa kanya. Seryoso, nababala ng Biblia at meron pong kumbaga delikadisa or kapahamakan sa taong tumalikod na alam mo na yung katotohanan. Kaya kapag alam mo na yung katotohanan din, tumalikod ka, maaari po yung mawala yung kaligtasan. Kasi yung kaligtasan mga kaibigan it's a process. Once na tinanggap mo si Jesus Christ through baptism, yun po ay unang hakbang. First step mo pa lang na ikaw ay maligtas, kasi sabi niya doon sa Mark na kapag ikaw ay nanampalataya at mabautismuhan, ikaw ay maliligtas. Pero kapag patuloy ka na gumagawa ng kasalanan, ay hindi po doon ang banal na Espiritu Santo mananatili sa atin mga kaibigan. Now, ngayon ang tanong, ano ang mangyayari kung hindi tayo mananatili sa kay Kristo? Sinagot po yan ni Jesus Christ at ayon po sa John 15 verse 5 to 6, sinabi ni Jesus na ang nananatili sa akin, ako sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. So ibig sabihin, kapag hindi tayo mananatili mga kaibigan, mga kamisyonary, kapag tayo ay mag-apostatize, kapag tayo ay lumabas, kapag tayo ay lumayo sa Panginoon, ibig sabihin kapag tayo ay naka-connect sa kay Jesus Christ, tayo ay mabubuhay, tayo ay magkakaroon ng bunga. Pero kapag tayo ay mag-disconnect sa Panginoon, lumayo sa Panginoon, ibig sabihin, sabi niya dito, para bagang isang natuyo na kahoy na itatapon sa apoy. Pansinin po natin ang salitang mananatili, na yung ibig sabihin ay abide. Ang Christian life ay hindi lamang tungkol sa isang desisyon na ginawa natin panoon. Ito ay patuloy na relasyon natin kay Jesus Christ. Now, continuing relationship with Jesus. Ang Bible ay hindi lamang nagtatanong, tinatanggap mo ba si Jesus? But ang magandang tanong ay, nananatili ba ako sa kay Jesus? Yes, tinanggap mo na pero hindi ka naman nananatili mga kaibigan. Di ba yun ay nakakalungkot? So hindi po yung once saved, always saved. Ano po? Pero secure ba ang kaligtasan natin sa kay Kristo? Yes mga kaibigan, I tell you, 100% secure na secure tayo kapag nasa kay Kristo tayo. Ayon po sa John chapter 10 verse 20-29. Sinabi ni Jesus, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman ay hindi tayo mapapahamak kapag nasa Panginoon tayo. Napakaganda po ng assurance na ito na ibinigay ng Panginoon sa atin kapag tayo ay mananatili lamang sa Kanya. Walang sinuman na makapagpahamak sa atin o makakahamak sa atin mula sa kamay ni Kristo laban sa ating kalooban. Ang Diyos ay faithful at makapangyarihan upang tayo ay iligtas sa kamay ni Satanas. Kapag tayo, sabi niya, magiging faithful tayo at mananatili sa Kanya. Pero hindi ito lisensya para talikuran si Kristo. Ayon sa Colossians chapter 1 verse 22 to 23, sinabi ni Pablo na tayo ay kailangang magpapatuloy sa ating pananampalataya at hindi matitinag. Ibig sabihin mga kaibigan, na kahit anumang mga bagyo na dumating sa ating buhay, kahit anumang mga struggles or problem na iyong kinakaharap, ano yung mga assurance na makikita natin sa Biblia na kailangan na nating mananatili sa Panginoon. Kailangan nating perseverance. Tinatawag tayo na mananatili sa ating pananampalataya. Dalawang punto mga kaibigan na aking isi-share sa inyo, ibibigay. Ang kaligtasan ay kaloob na biyaya, hindi bayad sa mabuti nating gawa. Baka ipagmamalaki natin, kuya, marami akong natutulungan, namimigay ako ng bigas, namimigay ako ng pera, marami akong mga duka na natutulong. Baka ipagmamayabang natin. Paano yung mga mahihirap na hindi makapagtulong, makapagbigay? Walang maipagmamayabang. Kaya hindi po, napakaganda po ng Panginoon, hindi niya po yung ginamit ng ating mga gawa para hindi tayo kasi yun nga sinabi ng Jesus Christ, maraming mamalaki. Ako, ganito, ganyan. O diba? Sapagkat sa biyaya kayo nang aligtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng ating mga gawa. Hindi natin kailangan gumawa ng sapat na pabuti para sa bilhin natin ang kaligtasan. Can you imagine? Si Jesus Christ ang gumawa ng paraan para sa ating kaligtasan. Kahit gaano man kalayo ang langit at ang mundo, ang lupang ito, siya ay gumawa ng paraan
upang ikaw at ako ay mailigtas sa kasalanan. Kaya hindi tayo sumusunod upang mahalin tayo ng Diyos. Sumusunod tayo dahil minahal na tayo ng Diyos at tinanggap na natin ang kanyang biyaya. Wow, what wonderful promise of Jesus na tayo ay mananatili sa Kanya at tayo ay safe na safe at tayo ay Kanyang ililigtas, mga kaibigan. And point number 2, ang tunay na pananampalataya ay patuloy na mananatili sa kay Kristo. Tandaan natin yun, ha? Tandaan natin, mga kaibigan, ang tunay na pananampalataya ay patuloy na nananatili sa kay Kristo. Kahit anuman mangyari sa iyong buhay, kailangan nating mananatili. Matthew chapter 24 verse 13, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, ibig sabihin, kapag hindi tayo mananatili, hindi tayo maliligtas kasi ang sinabi ng Panginoon, ang mananatili hanggang sa wakas ay maliligtas. So, ano yung kabaliktaran yan? Kapag hindi tayo mananatili, siyempre hindi tayo maliligtas. Siyempre, no, di ba? Lesson na ating matutunan dito, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang isang magandang experience noon ng ating buhay or yung nakaraan ng ating buhay. Ito ay daily relationship with Jesus, daily relationship with Him. Maaari tayong magkaroon ng assurance sa Diyos. Ngunit, sabihan tayo ng Biblia na mananatili, magtiis at magpatuloy. Ang salitang magpatuloy, magtiis. Napakaganda po, mga kaibigan. Tandaan natin, mga kaibigan, hindi madaling mawala ang kaligtasan dahil sa isang pagkakamali. Ngunit, malinaw ang babala ng Biblia laban sa sadyang pagtalikod sa kay Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay patuloy na kumakapit at nananatili sa kay Kristo. Kaya, ang tanong natin ngayon ay hindi lamang once saved, always saved. Kapag tinanggap ko na si Jesus Christ, ligtas na ba ako? No, mga kaibigan. But rather, mas maganda na itanong natin, am I still abiding in Christ today? Ako ba ay nananatili sa kay Kristo or baka wala na? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Sabi niya, ang nag-aakalang siya ay nakatayo ay mag-iingat baka siya ay bumagsak. Kaya huwag tayong magmamayabang. Ako ay faithful, ako ay masigasig, ako ay talagang makadiyos. Baka tayo ay mabuwal or bumagsak. Mga kaibigan, mga kamisyonary, don't trust merely in the past experience with Jesus. Just trust Jesus today. Abide in Him today. Follow Him today. Because salvation is not merely about starting with Christ. It's about continuing relationship with Christ. Nagustuhan mo ba ang ating pag-aaral sa araw na ito? May natutunan ka ba? Kung meron, pwede mo bang maibahagi sa comment section? I-comment mo doon kung ano yung natutunan mo sa pag-aaral. At paki-like and share, mga kaibigan. At kung bago ka pa lang sa ating Facebook page at sa ating Facebook, mga kamisyonary, sa ating YouTube, mga kamisyonary, paki-follow na lang po, mga kaibigan. At kung hindi nyo naman nagustuhan, okay lang po na hindi nyo i-follow, hindi nyo supportahan si kamisyonary. Pagpatuloy natin na mga ngaral tayo online. But bago tayo magtapos, ako po ay nagpapasalamat sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa ating programa, nagsishare ng ating mga video, at maraming mga tao ang nagbi-bless, nagko-comment. Maraming salamat, Brother Erwin, Pastor Erwin. Hindi pa po ako pastor. Pwede nyo lang ako tawaging Brother Erwin or kamisyonary. Mas maganda kamisyonary na lang na ibahagi natin ito. It's because we are now in the last days. We are nearing home. Pauwi na tayo. Nakakapagod na dito, mga kaibigan. Kaya ito lang po yung isa sa mga pamamaraan kahit busy tayo. Ang pag-share, hindi naman siguro mabigat, hindi naman siguro mahirap na i-share natin yung mensahe ng Panginoon, di ba? Maraming salamat in advance sa mga mag-share pa lang ng ating video. And this is Erwin Painusa signing off.